share a bright day, and some night skies too. You felt a spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. You're doing great, and it's a brand new day. So turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. Hello and welcome back to a brand new Empress Talks of Elite's Empire. This is your Empress Pearl Hung, and for today, we're gonna have such a huge inspiration dahil may kasama tayong talagang tinitingala sa Elite's Empire. It's because at a very young age, she was able to do the business, apply everything, at naging inspirasyon siya ng husto for the whole community. Alam nyo, pag narinig niyo yung kwento niya, it will really give you that boost of confidence dahil maiisip mo kung nagawa niya, kaya ko rin. And I can't wait for her to share her inspiration, her journey, and her story. I can't wait for you to welcome and witness such an amazing woman, the Starfire of Elite's Empire, Angeline Argawanon. Hello everyone! So my name is Angeline Argawanon, the Starfire of Elite's Empire. And Angeline, grabe, alam mo, you have such a huge result. Wow! Huge result na siya when it comes to your age, no? Ilang taon ka na nga taga saan ka? I came from Palawan Empress, from Taytay, Palawan, and I am 23 years old po ngayon. Grabe, 23. Ang tanong, anong ginagawa mo nung 23 years old ka? I-comment mo nga ngayon. It's because seeing this
wonderful young lady. Iisipin mo, 23 years old, bakit na siya nag-dive into the business? Bakit na siya naging seryoso sa buhay? And at 23, you've grown so much that to the extent you applied the system of Elite's Empire and your greatest result was, sa isang buwan, magkano pinakamalaking kinita mo? I earn 1 million Empress in 1 month. Grabe, 1 million in 1 month. Diba, yung iba, kailangan pang pumila sa PBB audition. Pumila ako dyan. Charot, joke lang. May kilala kong pumila dyan. May nagsabi rin sa akin, pumila ka dyan. Kailangan pang ganun yung gawin for them to be able to earn 1 million. Pero ikaw, nakuha mo siya at a very young age. And ilang taong ka nung time na yon? 20 years old po. 20 years old, you were able to get that. Pero you know, the very question that I have in my mind, who are you? What's your background? And ano yung kwento mo? Bakit kaya ganun ka ka-motivated sa buhay? Empress, actually, at the age of 6, I have responsibilities na sa buhay. Bunso po ko sa aming magkakapatid, pero bata pa lang ako, nagkaroon agad ng mga anak, yung ate at kuya ko. And nung nagkaroon sila ng anak up, hindi pa sila nakapagtapos sa pag-aaral, wala pang trabaho. And then yung parents ko po, we own traditional businesses. Meron po kaming tracking, yung mga ice up, hindi yung mga tag 5 pesos, yung parang, yung mga ice namin is yung mga bloke-bloke talaga. Mm-hmm. And tumutulong na rin po ako before pa lang sa negosyo ng parents ko. And then yun po, nagkaroon ng time up na yun parang 6 years old, nagkaroon ako ng mga pamangkin. Mm-hmm. And grabe. Grabe yun up kasi ang tawag sa akin is batang tita. Mm-hmm. Batang tita up. But I'm really, really grateful kasi at my young age, namulat agad ako sa responsibilities. Mm-hmm. May mga times din up na since napaka-busy po ng parents ko, ako talaga nag-aalaga sa mga pamangkin ko and wala po kaming kasambahay. Wala kaming kasama sa bahay. Kaya grade 3 pa lang ako up, na-experience ko na, grade 3 hanggang senior high, na-experience ko na yung, lagi akong may dinadalang bata sa school. So imagine, gaano ako kaliit before, tapos may dala-dala akong bata na 1-year-old, tapos ano-ano ko siya. So may mga part na naiinis yung teacher ko sa akin, pero wala akong choice kasi walang mag-aalaga sa bahay. Buti pwede yun. Hindi actually pwede. Kasi syempre pag umiyak yung 1-year-old, di ba? Yes, wala ka namang gatas. Ano gagawin mo doon? No, ang ginagawa ng mga ate ko, ilang months pa lang, sinasanay nila agad sa padede up, yung gatas. Formula milk na. Kailangan nilang mag-aral ulit, kailangan mag-work. So, yun po yung iniiwan sa amin yung bata. Mm-hmm. So, yung bahay namin up, siguro sa may mga times na nakakabantay ako ng mga pamangkin ko, 5 sila, 6, ganun kadami up. So, ang dami agad na mga pamangkin. Po, sunod-sunod up. So, sobrang sipag ng mga ate at kuya ko. Sunod-sunod up. 6 years old, I remember up, tawang-tawa pa ako noon kasi hindi ko alam kung paano magkarga ng bata up. Alam mo yung kailangan mo siyang patahanin kasi umiiyak. So, ganun yung nangyari up. Even elementary pa lang ako, gigising ako ng 4 a.m., para ma-ready lahat ng kailangan ng bata, ng mga pamangkin ko. Tapos, aalis ako ng school, kailangan nakakain na sila, nakalinis na ako ng bahay, nakawalis na ako, nakaligo na sila, napakain ko na. Ganon yung experience ko up. Then, may mga times din up na lagi ako sumasama sa negosyo ng parents ko. Pupunta kami sa isla, nag-stay kami doon ng ilang days kasi yung negosyo ng parents ko up is meron kaming mga tauhan up na nagpapasa sa amin ng isda. So nag-aantay kami sa island na yon and then sila nagpapasa ng isda. So tumutulong ako magtimbang, tumutulong ako magkarga ng mga isda, magpasweldo sa mga tauhan. Ganun yung experience ko up nung bata pa lang ako. Kaya at my young age, namulat agad ako sa realidad ng buhay na hindi pala siya ganun kadali na kumita ng pera. Oo. Ganun up. And nakita ko rin sa parents ko kasi yung negosyo po namin, running po siya for almost 15 years. Doon talaga pinatapos yung mga ate at kuya ko because of that business. And ako lang hindi nakapagtapos. Ako kasi yung pinakamabait sa amin. So, yun yung nangyari sa akin up. And
nung high school po ako, elementary and high school, hindi ako naging masipag. Kasi ang mindset ko before is, ako yung magmamana sa negosyo ng parents ko. Kaya sabi ko, bakit kailangan ko pong mag-aral? Magbe-business naman ako, di ba? Ganun yung mindset ko. And mas mas into hindi business talaga. Pero dumating sa point up na habang meron akong wake up call, for me, doon ako nag-breakthrough kasi nung time na yun alam mo yung yung Biwok sa Ferto? Yes. Senior high ako noon and then nakita ko yung parents ko 50s na sila. But first time nilang mag-bike. Ang dami kong na-realize yun sabi ko, grabe no? Sobrang sipag ng parents ko. Hindi nila maiwan yung negosyo. May mga times pag traditional business, million talaga yung nilalagay nila doon. Kasi naging parang katulungan talaga ako ng mama ko sa lahat ng sa business namin. And sumasama pa ako sa tracking. Ang dami talaga And then, na-realize ko, bakit ganon? Kahit anong sipag ng parents ko, hindi nila kami masamahan palagi. May mga times yung recognition, kahit may mga times kahit alam mo yun yung parang nasa top naman, meron akong top 10 ako, top 5, hindi sila maka-attend kasi busy talaga sa negosyo. That time, paano mo siya inintindi yung ganon? It's because normal that in a business, ganun talaga. Lalo na kapag nasa ganyan kayo, buy and sell, tracking. Yes po, Sabi mo yes. nga, million yung nilagay ninyo. Yes po. Isang truck pa lang magkano na eh. Kaya ilang trucks yung meron kayo? Yes, 5 ata 5. Ganun Tapos po. ilan din yung boat ninyo nung time na yon. So dami talagang din. madami. Opo. Tapos yung ice ninyo, hindi yung disupot. Ang bloke meron up. kayo, bloke. So may Yes. ice plant kayo, Yes may po. planta kayo. So, seeing that, talagang nakita mo gano'n sila kasipag. Yes po. But how are you dealing with these things na, sabi mo nga, 6 years old, nag-aalaga ka na ng anak. Paano mo siya tinignan noon? Kasi yung 6 years old ako, hindi pa ako matured eh. Parang minsan nga, yung pamangkin ko, inalagaan ko rin yun. Meron akong 4 na pamangkin. So yung pamangkin ko, halos magkasunuran lang kami. Naiinis ako sa kanya hanggang nagbatuhan na kami ng sapatos. Ganun, no? Sabi niya, ganun. Tapos ako din, ginagano ko siya. Hanggang nag-aaway kami kasi wala si ate. Pero pag nandyan si ate, maayos kami. Pero sa ilalim ng, kumakain, sa ilalim, nagkukurutan kaming ganyan. Sinisipa niya, sinisipa ko rin siya. So, nung time na yon, I was already parang nasa elementary na nung time na yon, nagpapalit ng diaper, ganyan. Ikaw, 6 years old, paano mo siya dinil? Nung una nagtatampo ko nun sa parents ko, tapos sa mga ate at kuya ko, sabi ko, kayo yung nag-anak-anak, ako yung pagbabantayin nyo. May ganon ka ng thinking. Oo, Kasi nung bata before. ako, akala ko yung anak tumutubo na lang eh. Ay, nagkaanak. O, ganon. Meron yan Meron ka ng thinking na ganon. na medyo nainis ako that time kasi sabi ko, yung mga kaibigan ko naglalaro dyan. Kasi sa amin maririnig mo agad pinaglalaro sa labas kasi probinsya sa amin Eh ako dito, nag-aalaga ako ng pamangkin. So parang ganon So ang thinking ko that time, tapos may thinking din ako that time na nagtatampo rin ako sa parents ko. Kasi may mga times, so elementary kasi ako ng mga approach para pansinin ako ng parents ko So may mga times pa ngayon na inipon ko talaga lahat yung baon ko sa isang linggo. Tapos Valentine's kasi that time tapos sobrang busy nga nila. And then ang ginawa ko bumili ako ng maraming balloons. 'Di ba meron yun yung parang bunutan, tag-piso-piso. Bumili ako ng 2 ganun tapos lahat yung sa bahay, kahit sa CR, merong balloons. Oo. Yun yung Hindi ginawa ko. ka naman nagkabeke. Wala Ganun, naman. Pero pag ganun may ganun may ganun social mo naman. Nung bata ako, gusto ko magpalobo ng balloons. Pero, alam mo yun, yung dito mo, maangalay na. Nagbili talaga. Ikaw may pump. May pinag-ipunan ko talaga siya kasi sabi ko na deserve din ng parents ko ma-appreciate sila even though na busy sila. Yun Tapos yun, pag uwi nila, pagod, natulog lang. So sabi ko, ay, anong gagawin ko dito? Pinagtapon ko na lang lahat And then, may times nagatampo talaga ako kaya hindi ko ginagalingan sa school. Kasi feeling ko, di na pupunta yung parents ko. Okay lang yan. Kasi pag may mga meeting sa school walang pupunta sa akin. And you're the youngest. Yes po.
Ilan kayo magkakapatid? 6 up. Ano ka ba? Naka-attend yun sa mga 4, 5. Sa dami nyo ba naman? 6, di ba? Yes, And kung maiintindihan mo rin talaga ang magulang, that's their love language. Naintindihan ko rin sila up kasi that time is ilan yung mga atit kuya ko sa college. So, sinasabi nila sa akin na kailangan to kasi ang ate mo college na, sabay-sabay kasi sila up. So, ako, naiwan ako sa amin. Kaya yun yung naging experience ko. But I'm still grateful up kasi because of that, naging independent ako agad. Sabi ko, kaya to. Oh, kaya mo na mag-anak ng 6. Sabay-sabay. Yes, Kasi na-practice ka na eh, di ba? Actually, up 9 yung pamangkin ko. Oh, 9. Oh, pwede na 9. Alam mo na. Wait lang, up. Lesson learning sa akin. Hindi talaga up. Sabi ko talaga na if darating sa point ng life ko, if ganun yung mangyayari sa akin na if mag-aanak ako, gusto ko up is meron talagang family planning. Ay, family planning. Family planning, wow! Ganun up kasi nakita ko sa kanila. Laging observant kasi ako up sa mga atit kuya ko, sa parents ko. And doon ko na-realize yung time na yun na parang nung nagbabike yung mama at papa ko up. Sabi ko, bakit ganon? Even though na sobrang sipag nila, wala silang time sa amin, eto ganyan, laging wala, ganun up. Pero bakit wala silang time freedom? Doon na ako up na parang, ayoko na lang mag-traditional business. Ang hirap pala. Oo, up. Kasi yung mind ko that time, maganda siya up. Kasi nabibigay sa amin ng parents ko yung life na, yung gusto namin. Pag may hiniling kami, binibigay po. Pero doon ko na-realize na hindi pala ito yung gusto ko talaga sa buhay. Pagka walang system, Yes ganun po. talaga. And yung mga kilala kong may mga traditional business, alam mo, it took them like 20 years Yes, up. or more for them to be able to duplicate somebody or have a system. Yung iba nga, parang 25 years na, 30 years na yung Yes, negosyo nila. Parang hindi pa rin siya na maiduduplicate mo to others. Yes, Talagang kailangan dyan na, you know, yung buong Bantay. pamilya mo nandyan at babantayan talaga. Bantay talaga up. Kaya wala Totoo. silang time. Kasi even yung mga namin, may ginagawang hindi okay. So sila, bantay sarado talaga sila sa business up. Maraming business siya. So ganun yung nangyari sa life ko up. So at an early age, you realized a lot when it comes to responsibility. Kaya parang yung pagtrabaho ng negosyo sa Elites Empire, okay na eh. Parang, kaya ko na to, mani na to. Siyam nga yung pamangkin ko nakaya ko di ba? Yes. Na dinadala pa sa school pagka, di ba? Paano mo i-handle yun? Di ba? At the same time, hindi mo rin alam paano nabuo yun, ba't kayo dumami? Di ba? Bakit naging siyam? Pero having this Elites Empire, nakita mo na, okay, madali lang pala. It's because ito nga nagawa ko, ito pa kaya. So yun yung pinanghugutan mo. At naniniwala ka din ba na lahat ng mga bata na napagdaanan yung mga ganon, kasi baka may nanonood ngayon na may napagdaan ng struggle nung childhood. Kaya lang, ang naging turnout sa kanila, nagkaroon sila ng trauma o kaya may inner child healing, mga ganyan, no? Puro lagi na lang may sakit yung bata, di ba? Puro inner child healing, mga ganyan. There are certain kinds of people na yun iniisip nila. Ang inner child healing nila is, for example, mapunta sila sa Disneyland, I can show you the world, mga ganyan, panood nila. Pagkatapos naman nun, may inner child healing ulit sila, tapos may inner child healing ulit sila. Kailangan nila magganito, ganyan. Ikaw, ang nangyari sa thought process mo, napagdaanan ko tong mga bagay na to, kaya na-train na ako. When was the time nung na-feel mo yun? Actually, before ako nag-Elites Empire up, may ganun din akong mindset. Kailangan kong mahilang inner child ko. Artie, kakainis. Oo, totoo. Kasi before ako nag-Elites Empire, sobrang typical ko na teenager. Oo. Before kasi pandemic ako nag-startup eh. So dumating pa yung pandemic, mga ilang months before ako nag-Elites Empire. So may mga times pa yun ako up na mga post na kung ano-ano, emotional, gano'n. Tapos, ang drama. So, marami akong na-experience up during pandemic. And, nung nakita ko si Elites Empire up, sabi ko, hindi pala okay yung ganitong ginagawa ko. Kaya, nung una up, nung naka-join ako sa Elites Empire, ang dami kong na-learn. Ang dami kong naging wisdom. Sabi ko, ito pala siya. Hindi pala okay yung ganitong mindset. Hindi pala okay yung ganitong ginagawa ko. Ano bang mindset mo dati?
Pa-victim ako up eh. Victim mindset. Victim mindset ako. Lagi akong problem focus. Oo. Ganun ako up. Lagi ako may nirereklamo sa buhay. Oo. Ganun ako up. Pag for example, anuhin ako ng parents ko, rereklamo ako agad up. Ako na naman! Tsaka Ganun bunso ako. ka. Bunso Syempre, ako, may ate ka. Ang daming mga mag-uutos sa'yo. Daming utos sila. Pag sama-sama na sa bahay, lahat na utos na sa akin, ako na naman! Ganun ako up. Iba talaga yung mindset ko before. Kaya nung pagka-join ko sa Elites Empire Up, for me, it's an answered prayer. Kasi I am someone din before up na gusto ko talaga mag-inspire. Gusto ko maging successful. Ang dami kong gusto sa buhay. Sobrang taas ng pangarap ko. Pero nag-stop siya habang lumalaki ako. Sabi ko, ito pala yung realidad ng buhay. Ito pala, mahirap pala. Hindi siya ganun kadali. Pero nung nakita ko si Elites Empire, dun ko nasabi up na, pwede pala. Doon ka nag-heal. Yes, up. So, anong para sa'yo ang ibig sabihin ng inner child healing? Meron kasing time yun up na nag-share ka sa Zoom before. Tapos may kinuwento ka up. Sabi ko, meron pa palang mas worse pa na experience sa akin. Kaya nagkaroon ako ng gratitude up sa na-experience ko before na wala lang pala yan. Meron pa palang mas worse. Dapat mas this time, mas grateful ako kasi dahil na-experience ko siya. Meron siya tinuturong lesson sa akin. Yes. So yun yung nangyari up. So parang mas nakita ko yung brighter side ng mga nangyari sa akin. Kaya doon ako nag-heal up na parang okay lang to, na-experience ko to, may purpose to. Kaya May ako siya purpose. na-experience. Kaya ako nag-heal up. Na-heal yung inner child ko. Yung ganan. Hindi pala siya na yung healing, kailangan mo mag-travel. Yeah. Ano lang yon? Reasons. Reasons. Oh, grabe up. As Reasons if- na para makapag-travel at mag-book ng ticket. Ma, pupunta ako ng Disneyland. Bakit? I want to heal my inner child. Mga ganyan. Pero actually, it really comes from your mindset Yes and po. your perspective. Totoo yan. Kaya, at an early age, na-expose ka na with the trainings of Elites Empire and all of that. But, let me ask you, was it easy nung sa journey mo? Di ba, ito yung mindset mo, negative at victim mindset. Pag nasa ganun ka kasing stage, in denial ka na mali ka na parang, hindi, tama ako talagang grabe yung problema sa mundo, napakabigat. Ako yung pinakakawawa sa lahat, inapi ako, ganyan. Kasi ganun yung victim mindset. So, hearing the trainings of Elites Empire, was it easy for you na nag-transition ka kaagad? Or meron kang steps or process? Hindi siya easy up. Hindi siya easy. Hindi. Ang naging journey ko sa Elites Empire up, nung una kasi up, nasa Palawan po ako, di ba? So, nag-start ako as part-timer din. So, nakaka-attend ako ng mga trainings through Zoom lang. And may mga times pa yan up since ayaw ng parents ko up na mag-network ako. Siyempre, sa bahay kasi namin pagkakasama kami sa isang room ng parents ko. So, narinig nila nag-training. Ay, bunso ka nga pala. Ikaw yung nasa kwarto ng magulang. Yes po. Sa amin, 3 lang yung room sa amin. So, doon yung sa kabila, mga kuya ko, sa kabila, mga ate ko. Tapos ako yung bunso, doon ako sa parents ko. So, naririnig nila So, galit na galit sila. Anong ginagawa mo? Sali-sali ka dyan. Ganon-ganon. Kasi that time is, kaya the reason din kung bakit na pinili ko si Elites Empire kasi nakita ko yung sister ko, si Iron Lady na nag-millionaire circle siya during pandemic. Tapos yun yung mga times na nakita ko rin yung negosyo ng parents ko na nalugi. Oh, kasi it was pandemic. Yes po. Kaya sabi ko, if I will choose itong traditional business, anong life ko after few years? If magkaroon ulit ng pandemic. Kaya sabi ko, ayoko na lang yan. Hindi ako dyan. Kaya doon ako nag-ask sa sister ko ano bang ginagawa mo? Gusto ko rin. And then yun parang, yun nga, nagte-training ako training, gano'n, nakikinig, may mga notebooks, bumibili pa ako ng mga notebooks. That time, may quarantine pa. So, tinatakas ko pa sa mama ko yung ID sa quarantine pass para makabili ako ng mga notebooks. Yun yung ginagawa ko. So, galit na galit sa akin lagi yung mga magulang ko. Kasi, bakit daw ako nag-join? Ba't ko daw sinundan yung sister ko? That time hindi okay. Yung parents ko, pati si Iron Lady, kasi hindi umuwi yung ate ko. So, hindi nagpaparamdam daw, mga ganon. So, sila mismo yung nagsasabi sa akin na wag kong gawin yan. Baka ikaw na yung sunod na hindi magparamdam. Oo. Nung una, nakinig talaga ako sa kanila. Kasi, high school days ko nagsabi na agad sa akin si Iron Lady na,
mag-Elites Empire ka rin. Gawin mo rin to kasi ang ganda ng future, ang ganda ng mangyayari sa atin dito. Noong una, hindi ako nakinig. Negative din po ako before sa networking. Yun po yung totoo kasi nasa pudar ako ng parents ko eh. So, lagi nila sinasabi sa akin yung mga negative na side ng networking, ng negative side ng ginagawa ng sister ko, ni Iron Lady. So, since nasa pudar nila ako, pag inaaya ako ng ate ko na sumama ka sa ganito, ganyan-ganyan, ayoko talaga up. Ano daw yung mga negative na yon? Hindi ka daw... Scam daw, ganun-ganon. Sabi ko, naniwala din ako up. Kasi hindi pa naman ako aware eh. Wala pang awareness. Tapos sila yung lagi kong kasama. Tsaka yun yung mindset ng parents mo dahil siguro sa kwento ng mga Yes ibang po. kumpanya. Actually, marami rin silang na-experience. Marami na silang networking. nasalihan na iba-iba. Po. May na-experience sila up na yung last up is yung maglagay ka doon ng pera, tapos tutubo na yan, Ayan, wala kang yari gagawin. tayo dyan. Oo, mga ganun up yung mga pinanghasalihan nila. Oo. So, since na-experience nila yun, nilahat na nila. Akala nila lahat Akala lahat na. Pati yung sa sister ko, nadamay din. Oo. Galit na galit talaga sila. And then, yun up, sa bahay kasi namin up, may na internet. So, ang training man sa gabi, so bumababa pa ako para lang makapag-training. Oo. Tapos pagdating ng parents ko, galit naman sila. Andito kayo naman sa baba, nag-online ka naman. Ganon. And then after nun, Starfire, di ba galit na galit sila? Opo. Paano ka napunta ng Cebu? Kasi bumiyahe ka ng Cebu, naka-face mask eh. Opo. The legendary picture mo sa airplane. Yes, Buti Ano, napapayag mo yun. Nakuha mo yung matamis na oo. Ay, hindi, Ay, hindi. Walang matamis na oo. Tumakas ka? Medyo. Nagkasaya dyan. Medyo. Kasi nag-online po ako, di ba? Nag-part-time ako. Tapos sa GC namin, may GC kasi kami sa under ni Iron Lady. Tapos may mga sinesend doon na ang saya sa hub. Masaya naman talaga. Sobra talaga. Sabi ko, gusto ko rin dyan. Tapos hatawan talaga yung talagang totoong focus sa negosyo, Yeah. kumbaga. And sa trainings pa lang ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako mahirap i-motivate. May marinig lang ako, ay oo nga, tama. Ganun ako eh. So may marinig lang ako galing sa'yo okay na ako. Yes na to. Kahit ka makita kita, okay na ako. Game na. Game na ulit. Ganun ako So, yun po. Parang, nung una, since pagbabawalan ako ng parents ko, nilalambing ko Lambing talaga everyday Sipag talaga everyday. Pag may inutos si mama, tapos ko kagad. Tapos, dumaan yung months na yun since talagang na-inlove po ko sa Elites Empire, kahit sa trainings lang dumaan yung months na lahat ng need ni mama, lahat ng mga kailangan, bantay sa pamangkin, tulong sa negosyo, ginagawa ko talaga Tapos, kinakalabit ko na lang yung nanay ko na, ma, sabi ni ate, pwede daw ba ako mag-Cebu? Galit na galit yung parents ko, sabi niya, huwag ka sumama sa ate mo. Ganun Kasi aware sila kung ano mangyayari sa akin. Even though na sinabi ko po na mag-aaral ako sa Cebu. Pagpapatuloy ko yung pagiging seafarer. And that time, nag-millionaire circle na si Iron Lady bago ka pumunta ng Cebu. Yes po. So para sa kanila, wala yan, 1 milyon, parang ganon. Ganun Baka ano yan, ganito, ganyan. So, Ganun nag-cut ng communication. And then, ngayon makikita mo yung parents mo, sobrang proud sa inyo. No? Seeing the contrast of both worlds, ang maganda sa'yo, naging persistent ka into communicating of who you are and what really AGG is and what really Elites Empire is. Dati parang, ay, dati ganyan. Pero ngayon, yung mama mo, no? Sobrang proud Hearing them, parang nakakatuwa. Kasi even me, I'm really so grateful every time na may nagchat-chat na, thank you, ganyan. Pero mas parang doble siya yung effect ng kilig ko pag magulang yung nagchat-chat sa akin na, o kaya pamilya na, thank you kasi natulungan. And naalala ko yung mama mo, grabe sobrang nakaka-amaze, no? Ilang beses na rin siya nag-speak sa harap ng Elites Empire. Yes, And seeing that kind of transition na dating galit na galit, tas ngayon, naititreat niyo siya sa hotel, Yes. birthdays, napupuntahan ninyo, nireregaluhan ninyo yung magulang ninyo. Ngayon, sobrang okay.
Na dati, wag mong gagawin yan. Ngayon, buti na lang ginawa mo yan. Tawang-tawa nga ako. Yun Kasi siya. sinasabi niya na buti na lang matigas yung ulo mo. Oo, yan. Sasabihin pa, china-challenge lang kita. Ganyan, di ba? Totoo off. Nakakatuwa. Kasi umabot din ng ilang months off eh. Yung panliligaw ko sa parents ko. Hanggang dumating sa point na sabi sa akin ni Iron Lady Up na, sige lang, kausapin mo lang. Ayaw talaga Up. Bahala na to, alis na ako dito. Ganun Up. Kasi doon pa lang Up, I believe in law of association. If gusto ko matupad yung mga pangarap ko, I want an environment na tutulungan ako. Totoo. Kaya po ko nag-hub. Kaya ka nag-hub. Yes po. And after that, kailan yung moment na parang na-feel mo na, ay, payag na si mama, bati na kami? When was that moment? Sa'yo tsaka kay Iron Lady lalo kasi nga galit na galit yung mama mo sa kanya. Ikaw pa, kasama ka sa kwarto, di ba? Wala nang taga-kuha ng tubig, taga-timpla ng kape or what. When was that moment na naging turning point niya? Kaya siya naging sobrang positive ngayon? Nakita ko Up na positive na si mama sa AGG Up kasi after 4 months na hindi niya ako kinausap, pumunta tayo ng Manila noon Up. May event tayo sa Elites Empire. Tapos, kinakontak ko yung friend ni mama kasi sa Manila rin po siya data MAP. Kinontak ko, sabi ko, pwede po ba nadalhin mo dito yung mama ko, ganon. Wala kasi kaming communication. Anniversary ng AGG yan? Or Hindi convergence ata, natin? Convergence. Convergence siya. And then, tamang-tama pagdating natin ng hotel Up, doon na sila nakabantay. So, walang idea si mama na ako yung kikitain niya. Wala siyang idea Up. Kinidnap. Ganon. Wala siyang idea. Talagang kinuminicate well ko rin sa friend niya. Bakit ko siya gusto i-surprise. Yun yung mga time up na pwedeng talaga magbiyahe. So, ayun pag kita namin ng mama ko, tuwang-tuwa rin siya Up. Nagtampo lang daw siya. Kaya ganon. Tapos sabi ko sa kanya na, ma, yung sinasabi ko sa'yo before ma, na magiging millionaire din ako soon. Ngayon ma, millionaire na po ako. Ganun Up. And napayakap siya sa akin. Sabi niya, nak, sobrang proud ako sa'yo. Doon na Up. Doon ko na-realize na, ito na yun. Ito yung matagal kong pinagpipray na susuportahan din ako ng mama ko, ng parents And ko. talagang pinatunayan mo. Yes po. Because, some other people, when they are challenged by their families, parang, ayoko na, I cannot handle. They give up. Pero ikaw, pinakita mo talaga na, okay, you're challenged by your family, challenged by your mom, binlock ka talaga, nagalit talaga sila. Pero ikaw, pinatunayan mo. There are 2 kinds kasi of reactions eh. Pagka na-challenge sa buhay, either magdrama or gumaling sa buhay. Nung time ni Starfire, ang ginawa niya, tumalino siya eh. Kasi hindi siya nagdrama. Ang ginawa niya, sumipag siya. But yung other way, na hindi maganda, ang gagawin niyan, magdadrama at ayoko na, parang ganon. Pero ikaw nilaban mo. And in just how many months na nasa hub ka, you earned your first million already. And nung nagkita kayo ng mama mo, syempre, kumain kayo sa labas or nagkwentuhan kayo, ganon. That was really one of the best moments in your life na na-prove mo na ay, dapat pagkatiwalaan ako sa mga desisyon ko. And it takes a certain kind of a personality and decision para makuha mo yun. Sa akin din ganun eh. Sabi ko, dati pinagbabawalan ako na, gabi na naman, ikaw umuwi, ganyan. Dapat 6:00 pa lang, uwi pa ba to ng matinong babae? Ganyan. Pero nung ginawa ko na yung AIM Global, AGG, talagang I proved to myself that I can handle everything. I'm doing business and this is the result. And nagkaroon siya ng transition. Lahat ng tao nagbabago. People change. And people change always for the better. Lagi niyang tatandaan yan. Yun ang paniniwala ko with my surroundings. People change always for the better. And yung moment na yun, I know it's very special for you. And nag-okay na rin sila ni Iron Lady nung Yes time na po. yon. And hindi lang yun yung wonderful moments ninyo. Can you tell us more about those moments na na-treat mo yung parents mo, na may nagawa kayo para sa kanila? One of the reason why sineryoso ko yung Elites Empire at my young age kasi gusto ko makapag-give back sa parents ko, sa family ko po. And hindi nila na-experience up yung makapag-hotel before up. Hindi nila na-experience up na malibre sa ganito. Hindi nila ma-experience na mabigyan ng ganyan. Sila laging nagbibigay. Kaya nung
kumita na po tayo sa Elites Empire. Dadala natin sa hotel yung parents ko. Tapos, nabibigay natin yung gusto nila. Anong mga gusto? Like, Oh, may pinag-shopping yung yes nakaraan. Grabe, no? Yes, yung mama ko, mahilig sa bags. Oo. So ngayon, every time na may gusto siya, pinibilhan ko talaga. Wow. Ganun, sobrang fulfilling siya sa part ko kasi isa yun sa mga pangarap ko before. Mabigay sa nila yung gusto nila. Grabe, no? Yes, even sa mga birthdays nila, pag birthday ng father ko umuwi talaga kami ng Palawan. Tapos talaga nagpapahanda talaga sa mama ko nakaraan birthday ng mama ko first time niya makapunta sa isang hotel na ganun ka luxury. Tapos amazed namin siya, tuwang-tuwa talaga siya as in. Sabi ko, grabe. Sabi ko grabe no, parang before na hindi sila ganun ka-support sa akin, but right now, sobrang saya nila dahil ginawa ko tong Elites Empire. Very, very proud of you, no? Naalala ko yun eh. Dami, dinners, anniversaries, flights. Yes. Talagang ini-spoil ninyo yung mga gulang ninyo, no? Make your mama proud. Yes Mama and po. papa proud, Hashtag. kumbaga. Nakakatuwa dahil you've seen that kind of transformation. No, nakakakilabot. And I wish na sana all, at pwede all, sana lahat ng mga taong, may mga taong naghihinder sa kanila towards getting their dreams, sana ipaglaban mo. And anong message mo sa mga taong ganun? Maniwala ka lang sa sarili mo. Kasi that belief, yung paniniwala mo sa sarili mo, yan yung magiging first step mo papunta sa mga pangarap mo. Before, hindi talaga, nung hindi okay yung parents ko, may mga times na na-ask ko yung sarili ko, ano bang meron dito? Bakit hindi nila ako pinapayagan? But, sabi ko sa sarili ko, Angeline, challenge lang yan, and it's always challenge accepted. Lagi mong piliing umabante, lagi mong piliin move forward kasi hinihintay ka lang ng mga pangarap mo. Kaya sa lahat ng mga nanonood nito na may ganun ding challenge or for example, hindi pinayagan or anything, maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. And prove them na deserve mo ring makuha yung mga pangarap mo. Prove them na tama yung decision mo dahil yun po yung ginawa ko. Nilaban ko po talaga yung decision ko hanggang sa naging successful po ko sa Elites Empire. Congratulations, Starfire. Nakakatawa. And because of Elites Empire, not only that, you proved yourself, no? Not only that, you've helped your parents. Not only that, you know that you've grown so much from a young lady to someone, no, na parang yung wisdom mo pang pang ilang taon na, pero ikaw kinuha mo siya in a very short span of time. Kaya ka nagka-result ng ganyan. What are the results pa na naibigay sa'yo ng Elites Empire? For the past, ilang years ka na sa Elites 5 Empire? years po. For the past 5 years, Elites Empire gave you what kind of life and where countries? Saan ka na nakapunta? Grabe nakaka-overwhelm yung results. First up, naging millionaire ako at the age of 19. At the age of 20, nakabili po ako ng sports car. At the age of 20, I earned 1 million in just 1 month. Wow. At the age of 21 and 22, naging part po tayo ng top 50 ng AGG. And nakapag-travel po tayo sa 10 countries. And of course... 10 countries? Yes, Anong mga countries yan? We've been in Singapore, Singapore. Thailand, Malaysia, Indonesia, Macau, Hong Kong, South Korea, Japan, Cambodia, Vietnam. Grabe, no? Pangarap. Eating sushi in Japan. Yes. Ganon, no? Seeing the autumn sa South Korea. Yes, yan yung reason one of the reason why kaya ako rin ginusto maging seafarer before. But I'm so happy kasi buti na lang meron palang opportunity na hindi mo na kailangan mag-ibang bansa or maging OFW para makapunta sa ibang bansa. Meron palang opportunity na kaya mong maging bakasyonista. Yes. Diba? Talagang pupunta ka sa ibang bansa para enjoy yung place na yon. Totoo. Ano pang result? Ang sarap pakinig, no? Napakarami Actually, for me yung external na results it's just a bonus For me
why I love Elites Empire kasi internal yung nabago ako. Iba na yung mindset. Hindi na ako ganun before. Yun ako ito kanina. And of course, iba na yung galaw. Iba na paano mag-isip. Yung heart ko up, mas lumalim. It's beyond money. It's beyond money. Sobrang mas na-in-love ako sa Elites Empire kasi hindi lang income yung binigay sa akin, pero talagang nahanap ko yung purpose ko sa buhay. Nahanap ko yung intention ko sa buhay. And one of the best talaga na naging results ko up is naging inspiration po ko sa maraming tao. Indeed. Sobra. Yes, Sobrang naging inspirasyon ka. Alam mo, when people will look at you, professional ones, sasabihin nila, si Starfire nga nagawa, estudyante. Ako pa kaya. Kung makikita ka ng mga taong sabi mo nga hindi ka nakagraduate and you speak in behalf of those na hindi nakagraduate, hindi naman natin sinasabi na dapat tularan, pero yung diskarte nyo yan di ba? Pero yung mga hindi nakagraduate, no, we're just speaking in behalf na pwedeng magbago ang buhay mo. Pwedeng mas marami ka pang results na makuha and don't think and label yourself na hindi nakagraduate kaya parang may pagkukulang. Bagkos. But instead, you need to think na kaya to and merong mas magandang buhay kaysa sa binibigay na ngayon. So, nakakatuwa kasi Starfire, ikaw yung naging inspirasyon nun. Congratulations, Starfire. Thank you, Empress. Grabe yung pagbabago internally. Akala kasi ng iba na, income lang. Pero sa Elites Empire, what we are really championing is pagbabago ng loob. Growth. Because if you grow, definitely results will come. And if results ang mauna, definitely hahabulin ka ng growth. So talagang mas inuuna natin yung growth internally and then let just the results, come into your life kasi napakaganda ng pagkatao mo. And yun yung nangyari sa iyo, Starfire, that's sobrang nakaka-amaze. Grabe yung buhay mo, layo. Sobra up. Hindi ka na nakikitulog sa parents mo. Hindi na up. May sarili ng kwarto. May sarili ka ng kwarto. May mga part ako up, nagigising ako sa morning na. Sabi ko up, grabe no, ito yung pangarap ko na life before. Tapos gigising ako na ito na yung life ko ngayon. Naging reality talaga siya because of Elites Empire. Yeah, thank you so much, Empress. Yes. Thank you din sa'yo. Dahil ako naman ay founder, taga-isip, taga-gawa ng sistema under AGG. But we're all independent distributors. Nasa sa atin pa rin naman kung anong gagawin natin sa buhay natin for us to get the results that we want. And Starfire, seeing you right now as who you are, I'm very, very proud of you. And I know that Elites Empire community is proud of you. At kung may message ka kay Elites Empire, ano yun? Elites Empire, thank you so much because you changed how I see life. Before kasi, walang direksyon yung buhay ko Before, hindi malinaw. Before, hindi ko alam kung saan ako papunta. But right now, yung mga pangarap ko noon, naging reality ko na ngayon. Kaya thank you so much, Elites Empire, for changing my life. At dahil sa'yo, sobrang daming nagbagong buhay. And I am so excited na the next few years, anong life pa yung kayang ibalik? Anong life pa yung kayang ibigay ng Elites Empire sa maraming tao na magbibigay ng inspirasyon and transformation. Congratulations, Starfire. Maraming salamat for being part of those top earners. For being part of those na, alika, kaya natin to. And I really thank you for that. Maraming salamat. And I know na sobrang dami nakarelate sa'yo na dating ganito yung pag-iisip, pilit binago yung pagkatao into a better person, a better individual. Maraming taong na-motivate sa'yo dahil at 21 years old, naging top 50 ka na ng buong kumpanya. And at the age of 20 years old, you experienced earning 7 figures in a month. And definitely, hindi lang mga young generation
ang iyong na-inspire, pero pati yung mga taong nangangarap din na posible ba kaya ang 7 figures per month. Pero ikaw, you experience that, you're a living testimony of that, and thank you for that track record na habang buhay, magiging inspirasyon, magiging benchmark ng isang tao na ay, kaya ko rin pala. Kaya, thank you Starfire. Maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon. Always remember, hindi ka man paniwalaan ngayon, pilitin mo ang sarili mo, trabahunin mo, may sistema nandyan, but it's up to you what you're gonna do for you to work it out. Pilitin mo para mapatunayan mo that you are worthy of the trust, you're worthy of that na ibibigay sa yung, sige, okay ka na dyan. Okay na yan. Alam ko, magaling ka. You're worthy of that kind of blessing from your family. You just need to do the things that you need to do at wag magdrama. Yes. Maging action taker para magkaresulta sa buhay dahil ang dami mo ring mai-inspire na makaka-relate ng kwento ng buhay mo. Thank you so much for watching this wonderful episode of Empress Talks. This is your Empress Pearl Hong. This is Angeline Argoan and the Starfire of Elites Empire. Sending you love and light.